Yung 10 lessons na nai-present natin sa 10 Sundays, topical. Meron tayong topic, pagkatapos may mga verses. Yung gagawin ko this time is mula sa text na pagbabasehan natin, doon tayo kukuha ng main na mensahe. After that, meron ding mga ibang support na ibang mga verses, pero may main talaga na passage. Katulad ngayon, na ang binasa ay 1 John 5:11 to 13. Yan po yung main passage natin, at dyan tayo kukuha ng main message or main points. So, ang topic na na-tackle natin last time, yung first lesson is about assurance of salvation. Yung meron tayong kasiguraduhan na tayo ay ligtas. Ang tanong ko, meron nga ba? Ligtas nga ba tayo? And so the title of the message is Eternal Life Now, based sa 1 John 5:11 hanggang 13. Ang nangyari po, mga kapatid, sa church, doon sa sinulatan ni Juan, ganito po ang sitwasyon ng kanilang simbahan noon at that time, in the first century. Merong kumakalat na kakaibang katuruan, magnifying the intellect, magnifying ideas, yung kanilang itinataas yung kakayanan ng tao na mag-isip. Okay. Ang kanilang ine-emphasize yung knowledge. Right? At itong mga kumakalat na katuruan, sabi nila, ang katawan, ang matter, kasama yung katawan, kasama ang mga ito, materials, evil, masama. Ang mabuti lang ay yung hindi nakikita, the soul, right? The spirit. Second century, na full-blown na ang tawag ay Gnosticism. Kaya nung first century, ang tawag nila dyan is incipient Gnosticism or nag-uumpisa na Gnosticism. Itong philosophy na ito ay napasok ang simbahan. At yung mga nagmamalaki na sila ay merong kakayanan na special knowledge na wala sa iba. Later on, umalis sila. Kasi sabi nila, kami yung nakakaalam. Meron kaming alam na hindi ninyo alam. Parang ganon. Itong mga grupo na ito, umalis sila sa simbahan. Yung mga naiwan, nagkaroon ng confusion. Sila yung sinulatan ni Juan. Ang confusion ng mga Christians na ito, sabi nila, kung totoo na sila yung mga may alam at hindi natin alam, ligtas kaya tayo o hindi? Kasi itong mga umalis, sila lang yung nagkiklaim na sila yung tama, sila lang yung ligtas. Papaano naman yung naiwan? Sila yung sinulatan ni Apostle John at sinabihan niya, meron kayong kaligtasan. Ngayon din, meron kayong assurance of salvation. Ay mga kapatid, napakagandang mensahe ito, katulad ng mga inawit natin kanina, that we have this salvation. So yung next na slide, ito po yung pinaka-message natin, basahin natin ng sabay-sabay. Believers in Christ have eternal life. Tayo na mga mananampalataya kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Can we say amen to that? Ang una po, na point natin based sa passage is, eternal life is a gift of God. Regalo ito ng Diyos. Okay. Tingnan po natin yung passage natin na nabasa kanina sa verse 11. Kung makikita natin, basahin natin sabay-sabay. And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. So, God has given. Ang actor dito, yung gumagawa, ay ang Diyos. Ang ginawa niya, He has given. Kaya yung binigay niya is a gift.
At itong ibinigay niya ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Kanino niya ibinigay? Given to us. Ibinigay niya sa atin. Alright? Sino yung atin na ito na tinutukoy ng passage na ito? Yung mga nasa church na nanatili. Yung mga umalis. Later on, sinabi ni Apostle Pablo, iniwan nila tayo because in reality, they don't belong to us. Tayo na naiwan, we belong to Christ. We belong to each other. Sa atin ibinigay ang kaligtasan. Right? Hindi ito nakukuha sa kung anong katalinuhan meron ka, anong knowledge meron ka. Ito ay ibinigay as a gift, regalo. Eternal life is not something we can attain through our own efforts, but is bestowed upon us a divine gift. It emphasizes the unmerited grace and boundless love of God. Ito yung tinatawag natin na being born again. Ang pagiging born again, ito ay ginawang illustration ni Jesus Christ to show yung gift na binigay ng Panginoon. Ganito po yon. Pinili mo bang ikaw ay maipanganak? Pinili mo bang ikaw ay maipanganak sa Pilipinas? Ikaw ba ang nagdesisyon para ikaw ay maipanganak? Di ba basta naipanganak ka na lang? Ang buhay mo is a gift. Yung ikaw ay buhay ngayon is a gift. Sinong nag-decide niyan na ikaw ay maipanganak physically? Ang Diyos. Hallelujah! Kaya kahit sa physical na buhay natin, ang may desisyon na tayo ay maipanganak ay ang Diyos. Then, sa spiritual, ganun din mga kapatid. Being born again ay hindi natin desisyon. Desisyon ng Diyos. Yung work ng Holy Spirit, kumilos siya sa ating buhay para makilala natin ang Panginoong Diyos. Kaya ito ay regalo. Being born again in the Spirit is also a gift mula sa Panginoong Diyos. Kayo ba ay masaya na kayo ay naipanganak physically? Kayo ba ay masaya na buhay kayo hanggang ngayon? Dahil pinanganak kayo ng nanay ninyo. Kayo ba ay masaya na spiritually pinanganak kayo ng banal na espiritu? Hallelujah! Ito pong pagiging ipapanganak at even being born again, ito ay regalo mula sa Diyos. At ito ay dapat ipagpasalamat. Hindi natin ito gawain ng banal na espiritu. Tingnan po natin sa Ephesians 2:8 and 9. Basahin natin sabay-sabay. For it is by grace that you have been saved through faith. And this is not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hallelujah. Ang ating kaligtasan ay regalo. At hindi sa pamamagitan ng gawa. Kasi kung sa pamamagitan ng gawa, pwede kang magmayabang. Ginawa ko ito, ginawa ko yan, kaya ako naligtas. Kapatid, ang gumawa talaga niyan ay ang Panginoong Diyos. Ibinigay niya ang kaligtasan sa atin. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan? Kaya wala tayong maipagmamalaki sa ating kaligtasan. Ito ay regalo ng Panginoong Diyos. Dati, hindi ko masyado naunawaan ito at nagmamayabang ako. Sabi ko, ako ang nagdesisyon yan. Ako yung mayroon akong, lahat may faith, tapos ako lang, ginamit ko yung faith ko, kaya naligtas ako. So parang pinagmamayabang ko tuloy. Yung iba hindi nila ginamit, kaya ako ay naligtas dahil meron akong ginawa. Pero habang pinapag-aralan ko yung salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, halimbawa sa mga apostles, you did not choose me, but I have chosen you. Dito tayo nagiging humble later on. Na itong kaligtasan pala natin, ang contribution lang natin ay ang ating kasalanan. Yun lang yung kasalanan natin. Pero dahil sa awa ng Panginoong Diyos, katulad ng inawit natin kanina, tayo ay niligtas.
Sa next slide, Jesus promised that believers have eternal life. It is a present possession. Okay. Meron tayong kaligtasan sa ngayon. Hindi lang yung hinihintay natin sa pagbabalik ni Jesus Christ na doon lang yung kaligtasan natin. Ngayon, ligtas na tayo. Meron kasing mga nagsasabi, hindi natin malalaman, bahala na pagdating na sa dulo, kung sino maliligtas. Basta, gawin na lang natin yung mabuting gawa ngayon. Malay natin, maliligtas tayo in the future. Okay. Hindi po ganon yung sinasabi ng Biblia. Ngayon, we can know that we have eternal life. Nung ako'y nagkasakit noon, tinestimony ko last week. Nung ako'y nakahiga sa bed, nagko-complain ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ngayon pa na ako'y naglilingkod sa inyo, pagkatapos may sakit ako na ganito, pero ang assurance ng Panginoon sa puso ko ay ganito, hindi ka ba nagpapasalamat na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Nagko-complain kasi ako, bakit yung iba malalakas, mayayaman, okay? Ako, naghihirap, may sakit. Okay. Bilang isang nag-uumpisang, nag-aaral bilang isang pastor in those days. Pero ang assurance ng Panginoon sa akin, hindi mo ba dapat ipagpasalamat na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Yung iba, ang buhay nila hanggang sa ngayon lang, sa mundong ito. Pero ang buhay mo, forever. Sa Panginoon lang po, may forever. Sa next na slide, basahin natin yung pangalawang point natin, sabay-sabay. Eternal life is through faith in Christ. So, in Christ po, pananampalataya in Christ. Hindi yung basta pananampalataya ko. Okay, hindi po. Ito ay faith in Christ. Sa passage na nabasa kanina, this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son, in Jesus. He who has the Son, he who has Jesus, has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Na-emphasize ko po dyan yung Son, about Jesus Christ, ilang beses nabanggit dyan. Ganon din yung believe. Okay? You believe in the Son of God. Kung ikaw ay may pananampalataya in Jesus Christ, the Son of God, meron kang kaligtasan. Can you say amen to that? Ito pong pananampalataya kay Kristo, ito yung parang kamay na tinanggap mo ang regalo. Binibigyan tayo ng Panginoong Diyos. And by faith, tinatanggap natin itong regalo ng kaligtasan. Yung kaligtasan mula sa kasalanan, kaligtasan sa judgment, sa impyerno, ito yung tinanggap natin. Pero much more, yung quality ng buhay. Papaliwanag natin din mamaya yan. Basta ang point natin dito, yung faith ay parang kamay na pagtanggap natin sa regalo ng Diyos. It is faith in Christ Jesus. Tingnan natin yung ibang verses sa Bible. John 3:36, basahin natin sabay-sabay. He who believes in the Son has life. Okay? Dito naman sa John 14:6, basahin natin sabay-sabay. Okay, yung sa baba, yung I am. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ito po yung bridge illustration kung paano makakapunta ang tao sa Diyos. Dahil
may kasalanan, merong bangin. Paano tayo makakatawid papunta sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos? It is through Jesus Christ dying on the cross for us, for our sins. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus, pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos at meron tayong buhay na walang hanggan. It is only through Jesus Christ. No other way. Hindi po tama yung sabi ng iba na kahit anong religion yan, maliligtas. Pwede kay Buddha, pwede kay Muhammad, pwede kay kung sino-sinong pwede. Marami raw daan. Hindi po. Ang claim ni Jesus Christ, I am the way. Hindi niya sinabing, I am a way. Pag sinabi kasing a way, one of the ways. Pero pag sinabi niyang, I am the, very definite, I am the only way. Walang ibang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Kaya kailangan po natin i-share sa marami po si Jesus Christ para sila rin ay makakilala sa Diyos. Now, inawit natin kanina, yung unang awit natin, kay Jesus, ang tiwala ko. Alright? Nakita po natin yung emphasis, inulit 2 beses, kay Jesus. In-emphasize kung kanino dapat yung aking tiwala. And yung pangalawang awit, Jesus is the rock of salvation. Siya yung bato, matatag na bato about salvation. Yung next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Ito yung pangatlo nating point. Eternal life is knowable now. Okay, pwede nating malaman na tayo ligtas ngayon din. Okay? Kasi sa verse 13, basahin natin ng sabay-sabay. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Katulad ng sinabi ko kanina, mga confused ang mga Christians at that time kasi nga sa incipient Gnosticism. Pero sabi ni Juan sa kanila, sinusulat ko ito, ina-assure ko kayo who believe in the name of the Son of God, so that you may know, para malaman ninyo na kayo'y meron kayong buhay na walang hanggan. Hallelujah! Meron kayo ngayon din. So kung tayo man ay confused, at tayo ay naniniwala, we believe in Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, wag na po tayong ma-confuse. Kasi ayon sa salita ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Can you say amen to that? Mako-confuse tayo kung talagang wala pa sa atin si Jesus Christ. Kasi sabi sa verse 12, He who has the Son has life. Kung nasa iyo ang anak, which is Jesus Christ, meron kang buhay na walang hanggan. Then, sinabi, He who does not have the Son of God does not have life. Kung wala sa iyo ang anak ng Diyos na si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Ganon kasimple. Ang tanong, nasa iyo ba si Jesus Christ na anak ng Diyos? Ibig sabihin nun, meron kang buhay na walang hanggan. And John is assuring us, so that you may know that you have eternal life. Hallelujah. Masaya po tayo na malaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Sa John 17 verse 3, basahin natin ng sabay-sabay. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Okay? So nakita natin yung sinasabing eternal life is relationship, knowing God sa buhay natin. So ang
ine-emphasize dito ay hindi lang yung buhay natin pag tayo ay namatay at pupunta tayo sa langit, o pagbalik ni Jesus Christ, meron tayong new heaven and new earth. Hindi lang po yon, kundi yung ngayon din nararanasan mo ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun, nararanasan mo kasi meron kang relasyon sa Diyos. Kung meron kang relasyon sa Diyos, meron kang kasiyahan, meron kang kapayapaan, meron kang assurance na hindi ka natatakot, hindi ka na makokondemn sa impyerno, meron kang peace. So itong quality of life ang ine-emphasize dito kung kilala mo ang Diyos. Kasi ang buhay na walang hanggan is knowing God and Jesus Christ. Sa Romans 8:16 hanggang 17, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Sinasabi dito ni Pablo sa mga Christians sa Rome na ang Holy Spirit testify with our spirit that we are children of God. Kaya nalalaman natin na tayo ay ligtas ngayon din kasi yung Holy Spirit, sinasabi niya sa ating spirit na tayo nga ay anak ng Diyos. And because of that, we can cry, Abba, Father. Pwedeng sabihin natin sa Diyos, Daddy, Papa, Ama. Okay. Yung very close, very intimate relationship. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Ngayon din, meron na tayong relasyon sa Diyos. Ngayon din, anak tayo ng Diyos. Ligtas tayo at aalagaan tayo, iingatan tayo ng ating Ama na nasa langit. Hallelujah! Ganon din yung sinabi ni Jesus Christ sa John 10:10. Basahin natin ng sabay-sabay. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So yung tinutukoy ditong eternal life or yung life na binibigay ni Jesus Christ, yung have it to the full or abundant life. Hindi lang yung future, kundi sa ngayon din, mararanasan natin yung tinatawag na abundant life. Fulfilled life. Kumbaga, parang yung baso, pag binuhusan mo ng tubig, umaapaw dahil punong-puno. Yun po yung abundant life na ino-offer ni Jesus Christ sa buhay na ito and even in the coming life. Yung satisfied life. Yung masayang buhay dahil kay Kristo. Anumang description ng fulfilled life, yun. Yung binibigay ni Jesus Christ na eternal life. Ngayon and magpakailanman. Yan po ang sinabi ng isang quote. Basahin natin ng sabay-sabay sa next slide. If we are with God, then our eternal life begins now and will continue forever. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman. Alright. Ito talaga yung magpakailanman, yung relasyon sa Diyos. Sa Kanya lang sa Kanya lang talaga may forever. Ito rin yung isang assurance ng Panginoon sa John 10:28 hanggang 30. Basahin natin ng sabay-sabay. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Ang illustration na nakita ko dito, yung may isang bata binigyan ng pera. I give them eternal life. Okay, binigay niya, kunwari yung pera binigay.
and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them from my Father's hand. So, walang makakaagaw sa atin at even yung kaligtasan na binigay sa atin. Ang tawag natin dyan ay eternal security. Sa next na slide, ito yung tinatawag na perseverance of the saints or eternal security. Eternally secured. Ito po kasi yung minsan iniisip natin, kakayanan ko bang maligtas hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ? Or hanggang sa mamatay ako? Meron kasing nagturo noon nung ako ay nag-uumpisa pa, ang sabi niya, ang buhay daw natin ay ganito, buhay Kristiyano. Minsan sa taas, pagkatapos nasa baba, pag ganon yung buhay Kristiyano natin. Kaya bantayan natin kasi pag nasa baba tayo at namatay tayo, pupunta tayo sa impyerno. Pag nagkasala ka pupunta ka sa impyerno pag namatay ka. Ang tawag dyan, wala kang eternal security. Lagi kang takot. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, you will never perish. No one can snatch them from my Father's hand. At sabi ni Paul din, nothing will separate us from the love of God. Nothing. Meron tayong tinatawag na eternal security. At tinatawag din natin itong perseverance of the saints. Magpe-persevere ang saints, ang mga Christians, hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Magpe-persevere sila at hindi mawawala ang kanilang kaligtasan. Minsan tinatawag din itong preservance of the saints, na pine-preserve tayo. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala, or minsan hindi tayo bumabagsak, or minsan hindi tayo magbabackslide. Pero ang tunay na mananampalataya, bumabalik. Minsan, bago siya mamatay, bumabalik. Minsan, buhay na buhay, bumabalik. Sino ba sa atin yung nakaranas na nag-backslide, umalis, pero bandang huli, bumalik? May pusa kami noon, nung bata ako, ang tagal niyang nawala. Pero after how many months, bumalik din. Kasi pusa namin. Kung ang pusa ay bumabalik, lalo na yung anak ng Diyos, parang yung alibughang anak, babalik ka rin. Ikaw man ay lalayo. Diba? Okay. Meron yung awit na gano'n, sa magkasintahan, lumayo ka man sa akin. Alright. Okay, so, lalayo ka man sa Panginoon, hahabulin ka pa rin ng biyaya at habag ng Diyos. At ibabalik ka ng Panginoong Diyos. Kasi ikaw ay kasama sa Kanyang iniligtas. Can you say amen to that? Kaya, tayo po ay aawit ngayon in response sa ating napakinggan na message.